Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Last week, yung Sayad Weather Station, SWS, naglabas ng survey result. Positive 31% yung trust rating ni Sara Duterte, habang yung ating Pangulo, yung net, negative 3%. Ngayon, naglabas din yung False Asia. Diba niya, Mr. Maravillas? False Asia. Hindi na po False Asia, False Asia. Yung isa sayad, SWS. Hindi na social weather, kundi sayad. May mga sayad po, mga kababayan lang ang maniniwala sa kanila. Ngayon, dito naman tayo sa False Asia. Ito po yung pa-survey nila. Nirelease ngayon from December 12 daw to 15, 2025. Ito yung performance and trust ratings ng ating Pangulo at pangalawang Pangulo. Yung ating Pangulo, yung performance rating, tumaas ng konti from September 2025, 33% naging 34% daw. Pero yung kanyang trust rating, bumagsak from 34% nung September, naging 32% ngayong December. Si Sara na walang performance rating, mataas yung kanyang performance. Noong September, 55%. Mas tumaas pa. Naging 56% noong December. Pero yung trust ratings bumagsak din. From 56% to 54%. Naniwala kayo sa mga survey ngayon? Lalo na ng Sayad Weather Station at saka ng False Asia? Napakalinaw po. Unang-una, paano magka-performance rating si Sara na mas mataas sa ating Pangulo kung hindi man po nagtatrabaho? May mga sayad lang po at mga loko-loko ang maniniwala sa ganyang uri ng pa-survey ng False Asia, palibasa False Asia. Kaya pati data nila hindi ka panipaniwala, false. Baliktad sa katotohanan. Hindi man nagtatrabaho. Paano ang hindi nagtatrabahong opisyal? Sige lang ang pamasyal, alam naman ng buong mundo. Iniikot lang niya yung buong mundo. Kasama pa yung kanyang mga security. Kumarga pa sa gastos mula sa taxes ng ating mga mamamayang Pilipino. Pagkatapos, mataas yung performance ratings, mataas din yung trust ratings as compared sa ating Pangulong Bongbong Marcos na kandakuba para po sa pagtatrabaho. Ang ating Pangulo, ang may performance, ang dapat na may mataas na trust ratings. Kitang-kita naman po, mga kababayan, kahit sa crowd na sumasalubong, kapag yung ating Pangulo ay nag-iikot sa ating bansa, pati sa ibang bansa, pinagkakaguluhan. Ito nga yung topic natin kahapon. I-replay ko po mga kababayan yung topic natin kahapon. Na ito sabi ko, patunay. Hindi ka panipaniwala. Pati nga po si dilawang political analyst Ronald Llamas, hindi makapaniwala. Critics na yon ang ating Pangulo. Dilawang, kasi malabo. So high sa reality. Contrast to the reality. To the actual situation at pinapakita. Una, doon na lang mga kababayan sa performance. Paano magkakaroon ng performance ratings ang hindi nagtatrabaho? Walang performance. Zero. Di ba po? Ito yung video ko kapon. I-replay ko. Ito ang patunay na malinaw budol yung SWS survey. Ngayon, ito yung mga latest videos. Ipakita ko sa inyo yung crowd ni President Bongbong na sabi ng Sayad Weather Station 3% negative yung trust ratings. Tapos si Sara positive 31. Maniwala sa inyo po. Tingnan ninyo itong crowd ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Maniwala ka na, no? Na 3% lang yung trust rating. Ganyan pagkaguluhan yung ating Pangulo. I must know kasi lagi tayong nakakasama sa mga activities niya. Pinagkakaguluhan palagi, mga kababayan, no? Siksikan palagi yung crowd niya. Paulit-ulit lang yan. Kahit saan siya pumunta, pinagkakaguluhan. Matatanda, bata, mga teenagers, sa mga eskwelahan, kahit siya saan pumunta. Paano 3% lang ang trust ratings ng ating Pangulo? Ganyan ang crowd niya palagi.
Kahit saan siya pumunta. Di ba? Halos hindi na makagalaw, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang crowd niya. Ito pa. Ganyan siya. Pinagkakaguluhan ng mga tao. Tapos 3% yung trust ratings. Maniwala Negative man sa 3%. Sayad Weather Station po, survey. Ngayon, ipakita ko sa inyo ang crowd ni Sara. Ito sa Davao na to, mga kababayan. Latest dito na video. Yan si Sara. Davao na yan, ha? May nakita kayo na nagkakagulo? Pag lumabas si Sara? Bodol po talaga. May nakita kayo na Bodol ang ganyang, mga pa-survey ngayon. na crowd na tulad ng crowd ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan lang si Sara, ang crowd. Ang karamihan pa sa mga crowd niya, mga security niya. Yan, mga security lang niya, mga kababayan ang nakakaparami sa kanyang paligid. Hindi man yung mga tao na nagsisiksikan para makapagpa-picture. Pagkatapos, napakataas yung ratings. Positive 31 yung trust rating. Maniwala tayo. Kaya pati dito sa False Asia, mga kababayan, hindi makapaniwala yung mga mamamayang Filipino. Basahin ko sa inyo yung mga reactions. After na i-post po ng News 5, yung balitag ito ng False Asia. Yan report ng News 5. Sabi ni Ronnie Friala Valentino Jr., dapat lahat ng government officials mag-travel na lang ng mag-travel para tumaas ang trust at performance ratings. Di ba? Sarcasm. Kasi kung sino yung hindi nagtatrabaho, sige lang ang travel. Wala man contribution, wala man magandang balitang dala. Pagbalik, lahat lang yung tungkol sa kanyang pamilya. Sa kanyang Tatay Digong. Ang laging balita niya. Pagkatapos may performance ratings na mataas. Ano ba yung dinala niya na kabutihan para sa ating bansa? Sa kanyang pag-travel, wala, zero. Kaya dapat zero yung performance. Yung performance ratings niya dapat negative 1,000. Wala man na i-deliver po. Wala nga na performance. Sabi ni Leo Banga, the highest officials are rated less by numerical scores in more by results, integrity, faithfulness to law, impact on the nation, and trust of the people. Sabi ni Raf Valdesco, ha 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 ha, baka performance ng katamaran yan, mga be. Sabi ni Siako, ha 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 ha, who are the participants? Baka bias. Nakita ninyo? Walang maniwala sa ating mga mamamayang Filipino kasi alam nila kung sino yung nagtatrabaho, siyang may mababa na performance ratings. Yung hindi nagtatrabaho, sige lang ang travel, mataas yung performance rating. Doon pa lang po, bagsak na. Paano nagka-performance ang walang ginagawa? Sabi ni Weng, di nyo na kailangang mag-survey ng trust rating kasi kitang-kita naman sa publiko ang nangyayari ngayon. Di tulad noon na sa telebisyon at radyo lang umaasa ang tao kaya madaling bilugin ang ulo ng karamihan. Tigilan nyo na yan. Walang kwentang strategy yan. Wala ring dapat na patunayan pa. Di na kailangan timbangin ng bawat isa kasi may kanya-kanya silang kinakatayuan. Kaso lang, pag nawala ang Pangulo, ang busy ang papalit. Wala nang debating pag-uusapan dyan. Kung ayaw nila sa 2028 na sila, magharap-harapan. Sabi ni Damdi Guzman Gabelo, saan galing 56% performance rating? Nire-rate naman pala ang pagta-travel. Hindi man po nagtatrabaho, sige lang ang travel. Pa-picture-picture, pa-cute-cute. So, paano nagka-performance? Sa bagay, ang nagpa-survey mga kababayan, yung una, yung Sayad, Social Weather Station. Yung sunod, False Asia.
Kaya yung mga results nila, hindi ka panipaniwala. False. Baligtad sa katotohanan ang result, mga kababayan. Baligtad sa reality. Sabi ni Jumday Mami, ang galing ng gumawa niyan. Sabi ni Ronnie Dinsay, magkano bayad magpa-commission ng survey? Klarong-klaro ang survey na mali. Paano magkakaroon ng performance ang BP na palaging nasa dahig at puro batikos through media? Yan na magbatikos ka at maglakwat sa performance na ba yan? Kaya dapat magpasa ng batas, ibawal ang pagkakaroon ng survey maliban sa survey ng NSO o mga geodetic survey, DSWD survey at iba pang ahensya ng gobyerno. Di yung political survey dahil mas lalong ginugulo ang bayan at ang nakikinabang lang ang mga survey company. Tama, mga kababayan. Pinagkakakitaan lang po. Malamang ang nag-sponsor naman ito, yung mga Chinese. Para bilogin yung isipan ng mga mamamayang Pilipino na si Sara ang mananalong presidente at magpiesta sila sa pag-agaw ng mga resources natin sa West Philippine Sea pag nakaupo si Sara. Ganon tayo pinagluluko ngayon. Kaya huwag kayo nagpapaniwala ng mga survey po favoring Sara Duterte. Karamihan yan, yung may mga vested interest po sa West Philippine Sea, ang nagpo-post. Binibilog po yung ating mga isipan para iupo si Sara. Pag nakaupo si Sara, tapos na po ang boxing sa West Philippine Sea. Balik yung pogo, balik yung lahat na mga kadimonyoan na nangyari sa past administration. Lahat yan na balik, pati yung mga korupsyon sa DPWH. At yung investigasyon sa mga politiko na involved sa korupsyon po, lahat yan tigil. Ano ba po? Ganun ang mangyayari pag tayong pauuto po dito sa mga survey nila. Yes, sabi ni Rosemary, si Jason na Rabosa muna, uto-uto na lang naniniwala dyan. Sabi ni Rosemary Alonso Christensen, may performance din pala yung hindi nagtatrabaho. Sabi ni Remedios Sinyel, wow, palaging sa ibang bansa, 56%. Sabi ni Manolito Ancheta, reversal tactics. Sabi ni Maki Nataraki, 56% performance. I wonder what the criteria are. Sabi ni Seni Antonio, BBM pa rin. Sabi ni Leo Almonte, ang pagta-travel ba ay pampataas ng rating ng performance at yung mga wala sa bansa ay mabababa o abala sa bansa ay mababa ang performance. Kung sa dama ang matanda, perdigana, inuuto talaga ang tao niyan. Sabi ni Adora Pilahio, walang pumabor, mga kababayan. Palagpakan, si Sara the Explorer, mataas ang rating. Dapat si PBBM, din Bongbong the Explorer para tumaas din ang ratings. So dapat pala maglakwatsa na lang ng maglakwatsa yung ating Pangulo para tumaas yung ratings. Kasi kung sino yung hindi nagtatrabaho at lumakwatsa siya yung may mataas na performance ratings. So ang ibig sabihin pala ng performance, huwag kang magtrabaho. Yun ang ibig sabihin, mga kababayan, ng performance. Walang trabaho, may performance. Plus na panloko po ang ginagawa sa atin ng mga survey firms tulad ng Sayad Weather Station at False Asia. Di ba po? Hindi ninyo maluloko ang mga tao. Tingnan ninyo ang reactions. Lahat hindi naniniwala sa mga pinagagawa ninyong survey. Kasi alam nila ang katotohanan. With the presence ng social media, hindi na ninyo mauuto ang mga mamamayang Pilipino. Alam nila ang totoong nagtatrabaho kung sino. At ang nagtatrabaho po ng totoo ang ating Pangulong Bongbong Marcos.